Sa kalagitnaan ng gabi sa England ay pinasok ng tatlong aktivista ang Cambridge Research Center kung saan ay pinag-eeksperimentehan ang mga unggoy. Nakita sila ng isang scientist kaya tumawag ito ng security ngunit nahuli siya ng mga ito. Nakiusap sa kanila ang scientist na huwag sila gagawa ng kahit na anumang bagay dahil impektado ng nakakahawang virus ang mga unggoy na tinatawag na rage. Ngunit hindi siya pinansin ng mga aktivista at pinakawalan ng mga ito ang isang unggoy. At biglang inatake ng unggoy ang isang aktivistang babae kaya't pinatay ito ng kanyang kasamahan. Sinukuhan ng dugo ng babae sa mukha ang kanyang kaibigan kaya't sinabi ng scientist na kailangan na nilang patayin ito. Ngunit huli na ang lahat dahil naging isang zombie na ito at inatake na silang lahat ng babae. Makalipas ang 28 araw ay nagising si Jim mula sa pagkakoma sa isang ospital. Pagkatapos ay bumaba siya sa hagdan at naghanap ng mga tao ngunit wala naman siyang makita. Matapos makakuha ng maiinom sa vending machine ay umalis na siya sa ospital upang galugarin ang buong London at nakita niya na wala ding mga tao. At nang makakita siya ng isang dyaryo ay nalaman niya na nag-alisan na ang mga tao sa buong Britain, pagkatapos ay pumasok siya sa isang simbahan, at laking gulat niya nang makita niya ang mga nabubulok na mga bangkay sa isang kwarto. Pagkasabi niya ng hello ay biglang gumalaw ang ilang mga tao at tiningnan siya ng mga ito. Ilang sandali ay lumabas ang isang pari ngunit isa pala itong zombie at inatake siya nito, ngunit hinampas siya ni Jim ng bag na puno ng mga lata, ngunit patuloy pa din siyang hinabol ng pari kaya't mabilis siyang nagtatakbo, at pagkatapos ay hinabol na din siya ng iba pang mga zombie hanggang makarating siya sa isang gasolinahan, at dito ay binato ng mga survivor na sina Mark at Selina ng mga bombang Molotov ang mga zombie upang iligtas si Jim, at nang makuha nila si Jim ay pinasabog na nila ang buong gasolinahan at pagkatapos ay isinama nila si Jim sa kanilang hideout sa underground. Sinabi sa kanya ni Selina na nagmula ang nakakahawang virus sa isang research center at patuloy itong nakakahawa kaya't naging zombie na ang mga tao, naubos na ang buong populasyon at hindi na din ito kinaya ng mga sundalo at wala na din ang gobyerno. Gusto ni Jim na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang at binaliwala niya ang sinabi ni Selina na maaaring patay na din ang mga ito, ngunit pumayag pa din si Selina at Mark na samahan siya. Kinaumagahan ay maingat silang nagpunta sa lumang bahay nila Jim. Sobrang nalungkot si Jim nang makita niyang nagpakamatay ang kanyang mga magulang upang makaiwas na maging mga zombie. Nag-iwan din ang mga ito ng isang sulat para sa kanya na nagsasabing huwag ka nang gigising, at nagpalipas sila ng gabi sa bahay na iyon ngunit hindi naman makatulog si Jim kaya't pinanood na lang niya ang dati nilang mga video. Dahil lumiwanag ang bahay kaya't inatake siya ng dalawang mga zombie na dumaan sa bintana. Habang nakikipaglaban ay nagsisisigaw si Jim kaya't narinig siya nila Mark at Selina at pinatay nila ang mga zombie. Pagkatapos ay tiningnan kaagad ni Selina kung hindi nakagat o napatikan ng dugo ng mga zombie ang bibig ni Jim. Ngunit sa kamalasan ay si Mark naman ang nasugatan sa kamay at nalagyan ng dugo ng zombie, kaya't bigla siyang initak ni Selina at sinabing kailangan na nilang umalis doon ni Jim. Pagkakuha ng mga damit at supplies ay umalis na sila sa lugar. Sinabi ni Selina na kapag may isang taong nahawahan maging pamilya man o kaibigan ay kailangan na nilang patayin ito kaagad. Pagkatapos ay nakita nila na may umiilaw sa isang apartment kaya't tiningnan nila ito. At habang umaakyat ay nakarinig sila ng mga paparating na mga zombie kaya't nagmadali silang pumanik, ngunit napatigil sila nang makita nila ang isang lalaki na nakasuot ng isang protective gear, at ibinigay sa kanila ng lalaki ang number at lokasyon ng apartment nito. Naiwan ng lalaki at nilabanan nito ang mga zombie sa pamamagitan ng kanyang bat. Nakarating na sila Jim sa apartment ng lalaki at nang nasa loob na sila ay nagpakilala sila Frank at ang kanyang anak na babae na si Hannah. At masaya si Frank dahil sa wakas ay nakatawag ang kanyang signal ng mga tao na kanilang makakasama. Kinabukasan ay ipinakita ni Frank kay Jim ang lahat ng mga timba sa rooftop. Sinabi niya na matagal nang hindi umuulan kaya't konti na lang ang kanilang tubig kaya't hindi na sila maaaring magtagal pa sa apartment. Ipinakita din sa kanya nito ang isang radyo ng militar na nag-aalok ng proteksyon para sa mga nakaligtas. At nangangako din ito ng kasagutan para sa impeksyon. Gusto ni Frank na pumunta doon ngunit nag-alangan naman si Selina dahil iniisip niya na isa lang itong patibong at maaaring hindi ito totoo. Ngunit kinumbinse sila ni Hannah at sinabing mas maganda na ang sumugal. Pagkatapos ay sumakay na sila sa taxi ni Frank upang magpunta sa Manchester. At habang dumadaan sa isang tunnel ay na-flat ang isa nilang gulong. At nang papalitan na nila ang gulong ay nakarinig sila ng mga kakaibang ingay at nakita nila ang napakaraming mga daga na nagtatakbuhan papunta sa kanila, at naisip nila na paparating na ang mga zombie kaya't inangat na lang nila ang kotse at si Hannah ang nagpalit ng gulong. Nakita nila ang mga anino ng paparating na mga zombie at nagtalunan pa ang mga ito sa mga sirang mga sasakyan, ngunit nagawa nilang mapalitan ang gulong kaya't nagawa din nilang makaalis sa tunnel. Pagkatapos ay huminto sila sa isang abandonadong truck upang kumuha ng gasolina. Samantala ay pumasok si Jim sa isang building kung saan ay nakakita siya ng isang pamilyang namatay.
At bigla siyang inatake ng isang batang zombie at wala siyang choice kundi ang patayin ito. Kinaumagahan sa kanilang paglalakbay ay nakita nilang nasusunog ang Manchester sa di kalayuan, nakita nila na walang mga sundalo sa mga truck na nakaharang, kaya't sinabi ni Selena na kailangan na nilang umalis ngunit tumanggi si Frank, at dahil ayaw niyang magpatalo kaya't pumasok pa din siya upang tingnan ang lugar, nagalit siya nang marinig niya ang isang uwak kaya't sinipa niya ang pader upang mabugaw ito, ngunit kumakain pala ng zombie ang uwak at nang lumipad ito ay tumulo ang dugo ng zombie sa kanyang mga mata. Dahil alam na niya kung ano ang mangyayari kaya't sinabi niya kay Hana na mahal niya ito, ngunit patuloy pa din siyang nilapitan ni Hana at nang umepekto na ang virus ay itinulak niya si Hana, pagkatapos ay lumayo na siya habang nagiging isang zombie, kaya't sinabi ni Selena kay Jim na patayin muna si Frank, napatigil si Jim dahil ayaw niyang pumatay ng isang kaibigan, ngunit sa kabutihang palad ay biglang dumating ang ilang mga sundalo na bumaril kay Frank, dinala sila ng mga sundalo sa isang ligtas na mansyon, pagkatapos ay tinanong ni Jim ang iniradyo ni Major West na kasagutan sa impeksyon, at wala naman palang silang gamot sa virus at sinabi ng Major na humuli sila ng isang sundalong zombie, at itinali nila ito upang mapag-aralan. Sinabi ni Jim na isa itong kalupitan ngunit sinabi ni West na gusto lang niya malaman kung ano ang kinakailangan upang mapatay sa gutom ang isang zombie, at maaaring ito ang kasagutan na kanilang hinahanap. Kinagabihan ay sumamang kumain si Jim sa mga sundalo at natakot sila sa mga ito, pagkatapos ay biglang tumunog ang alarm kaya't nagtakbuhan ang lahat ng mga sundalo sa labas upang depensahan ang mansyon sa mga paparating na mga zombie, at pagkatapos ay pinagbabaril nila ang mga ito at pinasabugan. Pagkabalik ng mga sundalo sa loob ay pinagtangkaan ni Mitchell si Selena kaya't itinulak siya ni Jim, ngunit hindi siya kinaya ni Jim kaya't kinailangang suntukin siya ni Sergeant Farrell upang mapigilan. Pagkatapos ay sinabi ni West kay Jim na upang makapagbigay ng pag-asa ay nangako siya sa kanyang mga tauhan, na kukuha siya ng mga babae upang magparami ng mga tao at ito ang dahilan kung bakit sinabi niya ito sa radyo, kaya takot na itinakas ni Jim si Hana at Selena ngunit agad naman silang hinuli ng mga sundalo, sinubukan silang tulungan ni Farrell dahil ayaw nito sa mga plano ni West ngunit hinuli din siya ng mga ito. Sinabi ni Farrell na hindi makakatawid sa dagat ang impeksyon, at ang kino-quarantine lang nila ay ang Britain upang mapanitili ang impeksyon sa isla, kaya't nang marinig ito ay nagkaroon ng pag-asa si Jim. Kinaumagahan ay dinala nila Mitchell at Jones sila Jim sa gubat upang patayin, gusto silang tapusin kaagad ni Jones ngunit gusto naman silang saksakin ni Mitchell upang makapag-enjoy, ngunit biglang binaril ni Jones si Farrell at nasaktan din si Mitchell, kaya't nagawang makatakas ni Jim habang nag-aaway ang dalawa at pagkatapos ay hinanap siya ng mga ito, ngunit humiga lang pala si Jim sa mga bangkay at nagkunwaring patay kaya't nagawa niyang makatalon sa pader, hinayaan na siya ng dalawa dahil alam nilang hindi na rin naman makakaligtas si Jim sa mga zombie, samantala ay hinubaran ng mga sundalo sila Selena at Hana upang pilahan at malahian, sinubukang labanan ni Selena ang mga ito ngunit hindi niya magawa, kaya't nag-iba na lang siya ng taktika at hinalikan niya ang isang sundalo, nilandi niya ito at sinabing gusto niya ng privacy kaya't agad naman pumayag ang sundalo, pagkatapos ay binigyan ni Selena ng kanyang gamot si Hana upang hindi ito matroma. Pagkatapos ay biglang tumunog na naman ang alarm sa labas, ngunit si Jim lang pala ang nagpapatunog nito, kaya't agad na lumabas ang mga sundalo upang tingnan ang buong lugar, at biglang nilundag ni Jim ang isang sundalo at pinatay niya ito. Nakita ni West na patay na ang kanyang kasama sa isang jeep, kaya't sinubukan niyang umalis gamit ang jeep ngunit ayaw namang umandar ng jeep. Nang magsidatingan na ang mga zombie ay pinagbabaril niya ang mga ito, at pagkatapos ay bumalik na siya sa mansyon, samantala ay nagpunta na din si Jim sa mansyon gamit ang baril na kinuha niya sa jeep at pinakawalan niya ang nakataling zombie, na biglang tumalon sa bintana at inatake nito ang mga sundalo na nakabantay kila Selena. Hinatak palayo ni Selena si Hana at sumuka naman ng dugo ang zombie sa isang sundalo at hinabol nito si Jones at naging zombie na din ang unang sundalo, ngunit nahuli naman nila Mitchell sila Selena at nakita nila na hinahabol ng zombie si Jones, kaya tinulungan si Jones ng isang sundalo habang isinama naman ni Mitchell sila Selena. Nagawang makapagtago ni Jones sa kusina at nang malapit na siyang mahuli ng zombie ay bigla itong binaril ng kaibigan ni Mitchell, ngunit tinalon na din ito ng isang zombie kaya't nahawahan na din ito. Tuwang-tuwa si Jim nang makita niya ang mga nangyayari sa bintana, at sa loob ng cabinet ay umiiyak si Jones, at pagkaalis ng zombie ay tumakas si Jones ngunit pinatay siya ni Jim. Pagkatapos ay pumasok si Jim sa loob ng isang pinto upang makapagtago sa mga zombie, at sa itaas ay nagawang makatakbo ni Hana mula kay Mitchell, at nang marinig niya ang isang zombing paparating ay nagtago siya sa likod ng isang salamin. Naguluhan ang zombie nang makita nito ang sarili sa salamin at umalis, samantala ay hinanap ni Jim sila Selena sa loob ng mansyon at nakita niya ang isang sundalo na nagtatago dahil wala itong bala, ngunit hindi ito pinansin ni Jim at tumalon siya sa
sa bintana at iniwanan niya ang sundalo habang kinakain ito ng mga zombie. Pagkatapos ay nakita niya na pinagsasamantalahan ni Mitchell si Selena kaya't dumaan siya sa bintana, ngunit hinostage ni Mitchell si Selena ngunit nilundag pa din siya ni Jim upang iligtas si Selena. Inumpog ni Jim ang ulo ni Mitchell at dinukot niya ang mga mata nito, kaya't natakot si Selena at kinuha niya ang kanyang itak at muntikan na niyang mapatay si Jim dahil inakala niya naging isang zombie na din ito. Ngunit pinatunayan ni Jim na okay lang siya at naghalikan silang dalawa, ngunit bigla naman siyang pinukpok sa ulo ng vase ni Hannah dahil inakala nito na infected na siya. Salamat na lang at hindi napano si Jim kaya't agad silang nagtatakbo palabas sa mansyon, ngunit nang makarating sila sa taxi ni Frank ay nakita nila si West sa loob. Sinabi nito na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan at binaril niya si Jim. Kaya't dagling inyatras ni Hannah ang taxi pabalik sa building, at inatake si West ng dati niyang itinaling zombie at pinatay siya nito, at agad namang pinaandar ni Hannah ang taxi, nakalak ang mga gate kaya't binangga ito ni Hannah. Naging malabo ang mga alaala ni Jim sa mga nangyari ngunit natatandaan naman niya na binibigyan siya ng CPR ni Selena. Makalipas ng 28 araw ay ipinakita ang tatlo na namumuhay sa isang cottage sa kabukiran, at makikitang nagsusumikap na manahi ng maraming tela si Selena, at nang makarinig sila ng isang eroplano ay agad silang nagtatakbo sa labas na dala-dala ang mga tela at gumawa pala sila ng salitang hello, kaya't nang makita ito ng eroplano ay bumalik ito upang mailigtas silang tatlo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Huwag mo po lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood mo lods, God bless.